No. Kung meron man kayong alam tungkol sa SSS, konti lang siguro, sigurado ko mamaya sa open forum, marami kayong itatanong. Yan. O gusto niyo open forum na tayo? Ay, hindi mo na. O sige. Ang unang tanong natin, ano ba ang vision at mission ng SSS? So, ang SSS is to provide meaningful protection to the members and their families in times of need or loss of income. Doon pumapasok sa SSS. Ngayon, sino-sino ba ang mga sakop o covered under sa SSS? Meron pong tatlo. Ang una, yung mga private employed sector. Ito po yung mga miyembro na nagtatrabaho na meron silang mga employer. Ibig sabihin, nagtatrabaho sila sa mga private companies, private offices. Maaaring siguro sa mga cooperatives. Cooperatives po ito din ba? Meron kayong registered cooperative na meron kayong empleyado. Tama po ba? Ayun, yung mga empleyado nyo sa cooperative ay nasasako dito sa part 1 nito. Paano maging member dito? Una, dapat hindi 60 years old. 59 and below ang kanyang edad ay pwedeng mag-over ng SSS at least meron siyang 4,000 monthly salary. So pag ang inyong empleyado ay sumasahod ng 4,000 pesos and above, coverable na under SSS. So ang una yung sinabi ko, private. Ang pangalawa naman, compulsory. Pag sinabi natin compulsory, ito yung mga employed members. Number 2, self-employed members. So, kung ikaw ay isang self-employed member, paano masasabi na isa kang self-employed member? Meron kang business. Meron kang tinayong sari-sari store. Nagtayo ka ng mga, meron kayong mga water station, yan, mga self-employed yan. Yung mga nagtitinda sa palengke, market vendors, tricycle drivers, actually, halos lahat pwedeng cover sa SSS. Tapos, household employers. Sino po sa inyo ang mayroong mga kasambahay? Kasambahay. Ayaw magsalita ng mga kasambahay, natatakot sila. Kasi dahil sa batas kasambahay, once na nag-hire ka ng kasambahay, actually, yan ginagamit yung word na katulong. The word kasambahay ay dapat ma-cover under SSS. Mandatory tulong na iyaan natin siya. At ang pangatlo, voluntary. Pag sinabi voluntary, wala kang employer, hindi ka self-employed, pero dati kang nagtrabaho, pwede kang magtuloy ng contribution mo sa pagiging isang voluntary member. Kaya voluntary ang tawag doon. Yung non-working spouse, kung ang asawa mo ay SSS member, tapos yung wife o yung husband ay nasa bahay lamang, wala silang SSS, pwede silang maging SSS members na tinatawag nating non-working spouse. At ang ikatlo ay ang overseas o yung OFW members ay sakop ng SSS.